Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-11 ng Hulyo taong 2026. Ako po si Joshua Sariego. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Municipal Information Office o ng MIO News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Nutrition Month 2026 matagumpay na idinaos sa bayan ng Brooks Point. MDRRMO pinangunahan ang pagbubukas ng National Disaster Resilience Month 2026. Inaugural cash gifts para sa mga centenarian pinangunahan ni Mayor Benedito. Pamimigay ng cash subsidy para sa mangingisda ng Brooks Point matagumpay na idinaos. Solar home systems ipinamahagi sa mga residente ng Sitio Tagpinasaw. Sunod-sunod na proyektong pang-infrastruktura, pirmado na. Appointment at promotion ng mga kawani ng pamahalaang lokal, tutukan. LED wall system para sa Emergency Operations Center, abangan. Contract signing para sa construction ng teen center sa Barangay Tubtub, Silipin. At serbisyo caravan, inilunsad sa Sitio Tagpinasaw. Magbabalik ang MIO News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Nutrition Month 2026 matagumpay na idinaos sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni MIO News reporter Christine K. Balderian. Balitang Bayan! Bilang pakikisa sa pagdiriwang na ika-52 Nutrition Month, matagumpay na isinagawa ang programang may temang Nutrisyon at Kalikasan, ating pangalagaan. Nitong Lunes, Hulyo 6, 2026 sa Event Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. na nagbigay ng mensahe tungkol sa kahalagaan ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan. Nakiisa rin sina Municipal Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga pinuno ng tanggapan ng lokal na pamahalaan, guest speaker Engineer Philip T. Badenas, mga kawani ng Municipal Health Office, uniform personnel, mga kinatawan ng iba't ibang ahensya, barangay official, ospital at iba pang panauhin. Pinangasiwaan ang programa ng Municipal Nutrition Action Office sa pamumuno ni MNOW Officer Lorraine Abyok. Bago ang programa ay nagsagawa ng parada na nilahukan ng PNP Motorcade, Philippine Coast Guard Color Guard, Sacred Heart of Jesus High School Drum and Lyre Corps, mga kawani ng Municipal Health Office, mga barangay, mga ospital at iba pang empleyado ng lokal na pamahalaan. Bahagi rin ng selebrasyon ng float competition kung saan pinamalas ng iba't ibang barangay ang kanilang malikhaing float na pinalamutian ng mga lokal na prutas, gulay at iba pang produktong agrikultural.
bilang pagsulong sa wastong nutrisyon at agrikultura. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal na kampiyon ang Barangay Kalasagin at naiuwi ang 60,000 cash prize at sertipiko ng pagkilala. Pumangalawa ang Barangay Ipilan habang pumangatlo ang Barangay Imulnod. Sa pamamagitan ng pagdiriwang, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang mga programang nagtataguyod ng kalusugan, tamang nutrisyon, pangangalaga sa kalikasan at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Christine K. Balderian, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Christine. At sa Balitang Pambayan, MDRRMO pinangunahan ng pagbubukas ng National Disaster Resilience Month 2026. Para sa detalye, narito si MIO News reporter Myra Nisa Tatali. Balitang Bayan! Formal na binuksan ng Brooks Point Municipal Disaster Risk Reductions and Management Council o MDRRMO sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. katuwang si MDRRMO Officer Mod Ryan R. Miranda ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 na ginanap noong July 2, 2026 sa Brooks Point Convention Center. Isinagawa ang pagbubukas bilang bahagi ng pagsusulong ng temang naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas na naglalayong palakasin ang kamalayan, kahandaan at pagtutulungan ng bawat sektor sa pagharap sa iba't ibang uri ng sakuna. Pinangunahan ang programa ng parada na nilahukan ng kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, uniform personnel at mga opisyal ng barangay bilang pagpapakita ng kanilang pagkakaisa at suporta sa advokasya ng disaster resilience. Kasunod nito, inilatag rin ang mga nakatakdang aktibidad para sa buong buwan ng Hulyo. Kabilang ang mga pagsasanay, symposium, drills, tree planting, cleanup drives, fire Olympics, rescue Olympics at iba pang gawaing magpapalakas sa kakayahan ng komunidad sa pagtugon sa mga emerhensiya. Sa patuloy na suporta ng pamahalaang bayan, sa pangunguna ni Mayor Benedito, isinulong ang mga programang naglalayong mapanatili ang kaligtasan at kahandaan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga ahensya, barangay, paaralan at mamamayan. Patuloy na pinagtitibay ng lokal na pamahalaan ang isang mas matatag, ligtas at handang komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Myra Nisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, May. Susunod, inaugural cash gifts para sa mga centenarian pinangunahan ni Mayor Benedito. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni MIO News reporter Marvin Lagrosa. Balitang Bayan! Bilang pagkilala sa mga residenteng umabot sa 100 taong gulang, inalunsad ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang inaugural local cash gift distribution noong Hulyo 7, 2026 sa Brooks Point Senior Citizen Center. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito ang programa naglalayong magbigay ng lokal na insentibo sa mga kwalipikadong sentenarya ng bayan. Sa isinigawang programa, pinagkalooban ng cash gift at pagkilala sa mga sentenarya na sina Felicidad Quillope Abas, Johaba Abdullah Abdukahar at Tinong Awang Mahali. Alinsunod sa mga Municipal Ordinance 2025-58 na nagbigay ng centenarian cash gift sa mga residente ng Brooks Point. Ipinakita rin sa mga aktibidad ang patuloy na pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan sa mga nakakatandang mamamayan na nagsilbing inspirasyon sa kanilang mga pamilya at komunidad. Layunin ng programang ito ang kilalanin ng mahalagang ambag at mahabang buhay ng mga centenarian habang patuloy na isinsulong ng LGU Brooks Point ang mga programang nagbigay ng suporta, pagkilala at malasakit sa sektor ng senior citizen sa ilalim ng pamumuno ni Mayor June Benedito. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Marvin Villagrosa, nag-uulat, Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Marvin. Pamimigay ng cash subsidy para sa mangingisda ng Brooks Point matagumpay na idinaos. Alamin natin ang buong detalye kay MIO News reporter Cecil Bautista. Balitang Bayan! Nakatanggap ng cash subsidy ang rehistradong mangingisda ng Brooks Point sa isinagawang distribution of cash subsidy for registered fisher folks noong Hulyo 7, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pamamahagi ng kasama sina Vice Mayor Atty. Mary Jean D. Feliciano, Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito at Municipal Agriculturist Renato A. Bacosa bilang bahagi ng patuloy na pagsuporta ng pamahalaang bayan sa sektor ng pangisdaan.
Sa isinagawang programa, personal na pinamahagi ng mga opisyal ang tulong pinansyal sa mga benepisyaryong bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga mangingisda sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at pagunlad ng lokal na ekonomiya. Ipinakita rin ito ang patuloy na pagsisikap ng pamahalang bayan na maihatid ang serbisyong direktang tumutugon sa pangailangan ng iba't ibang sektor ng komunidad. Layunin ng programang ito na makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga rehistradong mangingisda at higit pang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na isinusulong ng LGU Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Benedito ang mga programang nagbibigay ng konkretong tulong at nagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cecil. Samantala, Solar Home Systems ipinamahagi sa mga residente ng Sitio Tagpinasaw. Narito ang ulat ni MIO News reporter Florian Jean de la Torre. Balitang Bayan. Nagsagawa ang pamahalang bayan ng Brooks Point ng pamamahagi ng solar home system sa mga benepisyaryo sa Sitio Tagpinasaw, Barangay Salogon, Brooks Point, Palawan noong Hunyo 2, 2026. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito at Konsehal Rogelio A. Badua ang distribusyon na dinalukan din ng mga residente ng barangay. Layunin ng programa na mabigyan ng maaasahan at alternatibong pinagkukunan ng kuryente ang mga pamilyang naninirahan sa mga liblib na lugar. Inaasahang makatutulong ang mga ipinamahaging solar home system sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga benepisyaryo, lalo na sa kanilang pang-araw-araw na gawain, pag-aaral ng mga kabataan at iba pang pangunahing pangangailangan sa tahanan. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinagtitibay ng pamahalang bayan ng Brooks Point ang pangako nitong maghatid ng mga programang nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mamamayan at nagsusulong ng pantay na akses ng mga pangunahing serbisyo para sa lahat ng mamamayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jane Q. de la Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Flor. Sunod na proyektong pang-infrastruktura permado na. Balitang hatid sa atin ni MIO News reporter Christine K. Balderian. Balitang Bayan. Formal na nilagdaan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang 2 kontrata para sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalang bayan ng Brooks Point noong Hulyo 2, 2026 sa New Municipal Lobby Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kabilang dito ang kontrata sa RC Gadiano Construction para sa construction ng drainage system sa Sagipit Road, Barangay Poblacion, District 1 at ang kontrata sa Hadia Construction para sa local access road improvement sa Poblacion, District 2 at Barangay Pangubilyan. Bahagi ang mga proyektong ito na patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapabuti ang pangunahing infrastruktura sa bayan. Inaasahang makakatulong ang drainage system sa mas maayos na daloy ng tubig at mag-iwas sa pagbaha, habang mas magbibigay naman ng mas ligtas at mas maayos na daanan ang pagpapaganda ng mga local access road para sa mga residente at motorista. Sa pangunguna ni Mayor Benedito, patuloy na isinusulong ng LGU Brooks Point ang mga programang naglalayong mapaunlad ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga proyektong may pangmatagalang benepisyo. Layunin nitong palakasin ng konektibidad, kaligtasan at kalidad ng pamumuhay ng bawat mamamayan sa iba't ibang barangay ng bayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Christine K. Balderian, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Christine. Samantala, appointment at promotion ng kawani ng pamahalang lokal tutukan. Narito ang ulat sa atin ni MIO News reporter Mayranisa Tatali. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ngayong July 1, 2026 ang oath-taking ceremony ng mga bagong appointed at promoted na kawani ng pamahalaang bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ang programa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Atty. Mary Jane D. Feliciano, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga department heads at Human Resource Management Officer Luz T. Dalicia. Sa naturang seremonya, 33 na kawani ang opisyal na nanumpa bilang permanenteng empleyado ng lokal na pamahalaan, habang 16 ang ginawaran ng promosyon bilang pagkilala ng kanilang dedikasyon, sipag at mahusay na paglilingkod sa publiko.
Ang panunumpa ay nagsilbing hudyat ng kanilang panibagong tungkulin at mas malaking responsibilidad bilang lingkod bayan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ang kahalagahan ng integridad, pananagutan at tapat na serbisyo sa bawat mamamayan. Ang naturang seremonya ay sumasalamin sa patuloy na layunin ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na palakasin ang hanay ng mga kawani at higit pang paghusayin ang paghahatid ng mahusay, makatao at dekalidad na serbisyo publiko. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Mayranisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, May. LED wall system para sa Emergency Operations Center. Sa ulat ni MIO News reporter Marvin Lagrosa. Balitang Bayan. Formal lang nilagdaan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kontrata sa Majib Trading para sa supply ng delivery of one set LED wall system para sa Emergency Operations Center o AOC. Isinagawa ang contract signing noong Hulyo 7, 2026 bilang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng lokal na pamahalaan sa disaster risk reduction and emergency response. Ang LED wall system ay magsisilbing mahalagang kagamitan sa Emergency Operations Center para sa mga mahusay na monitoring, koordinasyon at pagpapalitan ng impormasyon sa panahon ng mga kalamidad, emerhensiya at iba pang mahalagang operasyon. Inaasahang mapapabilis nito ang pagdidesisyon at pagtugon ng mga kinakaukulang ahensya sa oras ng pangangailangan. Sa mga pamamagitan ng proyektong ito, muling pinagtibay ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang pangako nitong patuloy na papalakasin ang mga pasilidad at sistemang pang-emergency upang matiyak ang kaligtasan, kahandaan at kapakanan ng bawat mamamayan. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Marvin Lagrosa, nag-uulat, Balitang Bayan. Maraming salamat, Marvin. Samantala, contract signing para sa konstruksyon ng Teen Center sa Barangay Tugtog, silipin. Narito ang ulat sa atin ni MIO News reporter Cecil Bautista. Balitang Bayan. Lumagda ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa kontrata para sa konstruksyon ng multipurpose building or teen center sa Barangay Tugtog nitong Martes, Hulyo 7, 2026. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ceremonial contract signing bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng mga proyektong magpapalawak ng mga pasilidad at serbisyong nakalaan para sa kabataan ng bayan. Ang proyekto ay papatupad ng just trading and construction at inaasahang magsisilbing sentro ng iba't ibang youth development programs, seminars, training at iba pang aktibidad na magpapalakas sa partisipasyon at kakayahan ng kabataang Brooks Point. Sa pamamagitan ng proyektong ito, patuloy na ipinakikita ng pamahalang bayan ng Brooks Point ang kanyang pangako sa pagsusulong ng kapakanan ng kabataan sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pasilidad na magbibigay ng ligtas, maayos at makabuluhang espasyo para sa kanilang pagkatuto, pagunlad at pakikilahok sa komunidad. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Cecil Bautista, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Cecil. At serbisyo caravan inilunsad sa sitio Tagpinasaw. Balitang hatid sa atin ni MIO News reporter Florian Jean de la Torre. Balitang Bayan. Patuloy na pinalalawak ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang pagkakatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad sa pamamagitan ng Serbisyo Caravan 2026 na isinagawa sa sitio Tagpinasaw, Barangay Salagon, Brooks Point, Palawan noong Hulyo 7, 2026. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang sina Konsehal Stalwart Joseph M. Benedito at Administrative Assistant 4 Mary Jane Cuarte ang aktibidad bilang bahagi ng layunin ng pamahalaang bayan na matiyak na naaabot maging ang mga residente sa liblib na lugar. Nagkaisa ang iba't ibang tanggapan ng munisipyo sa pagbibigay ng mga kinakailangang serbisyo at programa upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng caravan, naging mas madali at mas mabilis ang paglapit ng mga residente sa mga serbisyong inihahatid ng lokal na pamahalaan. Layunin ng Serbisyo Caravan 2026 na mailapit ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa bawat mamamayan. Mapaunlad ang kanilang kapakanan at higit pang mapalakas ang ugnayan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at ng mga komunidad sa pamamagitan ng serbisyong tapat, maagap at may malasakit. Mula sa Municipal Information Office, ako po si Florian Jane Q. de la Torre, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat, Flor. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Joshua Sariego. Kami po muli ang Municipal Information Office Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Today is the month of July at syempre alam naman po natin na tuwing buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang natin ang Nutrition Month. Kung kaya't mapalad po tayo ngayong araw sapagkat makakasama po natin ang ating Municipal Nutrition Action Officer. Sabay-sabay po nating i-welcome si Ma'am Lorraine F. Abiog. So yan po Ma'am Lorraine, magandang umaga po at welcome back sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Good morning po, Sir Jong. Good morning po sa lahat. So ayun po, thank you so much po sa pagpapaunlak po ng interview. Alam po namin na bagamat busy po kayo this month, ay nagpaunlak pa din po kayo ng interview dito sa amin sa Municipal Information Office. Oo naman, Sir Jong. Anytime, basta ikaw. Thank you so much po. So yun po nandito po tayo para magkaroon lang po tayo ng konting katanungan at syempre humingi rin po kami ng kasagutan sa mga bagay-bagay na pwede po naming alamin pa patungkol dito sa ating Nutrition Month 2026. Gusto po naming malaman ano po yung tema ng Nutrition Month 2026 at paano po ano po yung mensahe na nais nitong iparating sa publiko. Ang theme ngayon ay gusto niyang ipakita na merong vital connection between nutrition and the environment, no? Sabi nga po sa isang kanta, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. So, syempre naniniwala tayo na ang kalikasan at nutrisyon ay may interconnection sa isa't isa. Tama po ba? Yes, interconnected talaga ang nutrition at kalikasan, no? Kung pangangalagaan natin ang ating kalikasan, essential kasi ang kalikasan, no, na magkaroon tayo ng secure na food systems. So, kung napapangalagaan natin ang ating kalikasan na essential para magkaroon ng sustainable food security at saka mga food systems at syempre, yung good nutrition para sa ating present and future generations. So yun po thank you so much for that. We'll get back to that later gusto lang po namin din malaman na since sa LGU po kapag July, month of July, ang Municipal Health Office, syempre katuwang ang Municipal Nutrition Action Office, sila yung nagsasagawa ng mga activities in celebration for the Nutrition Month. Gusto po nating malaman kung ano-ano nga po ba yung mga pangunahing activities na inihanda ng inyong tanggapan para sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong taon at sino-sino po yung mga pwedeng makilahok sa mga activities po na ito? Okay. Nagkaroon po tayo ng kick-off activity noong July 6, no? Kung saan kasama po natin ang iba't ibang barangay, kasama rin po natin ang mga ibang hospitals, at syempre po ang mga kawani po ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Nag-conduct po tayo ng nutrition float competition kung saan po ang mga participants na natin ay galing sa iba't ibang mga barangay. Nagkaroon po tayo ng 15 participants. At syempre po ang ating mga barangay ay magse-celebrate din po ng kanya-kanyang Nutrition Month as mandated po ng law. Kailangan every July tayo ay mag-celebrate ng Nutrition Month para mag-create ng awareness po on good nutrition among the population. Thank you so much for that po, Ma'am Lorraine. So,
Naniniwala po tayo na handang-handa ang Municipal Health Office and of course ang Municipal Nutrition Action Office sa pagdiriwang ng month-long celebration ng Nutrition Month ngayong taong 2026. Napansin po natin na naging matagumpay ang pagdiriwang ng ating Nutrition Month this year. At syempre hindi po dito nagtatapos. Magsisimula pa lang po yung pag-iikot po ninyo sa mga barabarangay natin dito. I think we have 18, 'di ba? We have 18 barangays na iikutan pa ninyo sa mga celebration nila. And of course, hindi lang mga 18 barangays, kung hindi pati na rin yung mga schools, ganyan. Syempre, hindi po ito magiging posible then without the support of our Municipal Mayor, Cesario R. Benedito Jr. And thank you for that po. Dapat po nating tandaan na pangalagaan po natin yung ating kalikasan. Bukod po sa pagdiriwang ng Nutrition Month, ano-ano po yung mga programa o inisyatiba ng LGU Brooks Point sa patuloy na pagtugon sa mga issue na may kinalaman sa nutrisyon sa ating komunidad. So, syempre, ang Nutrition Month ay, kumbaga ang nutrition o ang mandato ng opisina ninyo ay hindi lamang nakatuon tuwing month ng July. Every day halos po siya. Ano-ano po ba yung mga services po na in-offer po ng inyong opisina? Meron po tayong mga routine programs na tinatawag, no? Kabilang po dito yung mga infant and young child feeding program. Meron din po tayong dietary supplementation program, micronutrient supplementation program, nutrition promotion program for behavior change. Meron din po tayong overweight and obesity management and prevention program. So yun po yung mga routine programs na ginagawa po ng ating opisina para ma-address po yung problema po natin sa malnutrition. So pag sinabi po natin malnutrition, either ito po ay undernutrition or overnutrition. So kung napansin niyo po kanina, yung mga unang nabanggit ko ay nag-a-address po sa child undernutrition. Yung pinakahuli kong pong binanggit, which is yung overweight and obesity prevention management and prevention program, ay nag-a-address po ito ng overnutrition sa mga adults. So thank you so much for that po, Ma'am Lorraine, for that information. We just wanna ask din po, syempre itong advocacy natin na mabigyan ng magandang kalusugan ang bawat isa ay hindi lamang trabaho ng nutrition action or ng Municipal Health Office. Siyempre, nakikipag-collaborate din po tayo sa mga different hospitals, sa mga different barangays, and even different schools. Paano po nakikiisa yung mga sektor po na yon sa ating komunidad in celebration for this Nutrition Month? At ano po yung inaasahan ninyong participation mula po sa komunidad ng bayan ng Brooks Point? So alam naman po nating lahat na ang malnutrition is a multifaceted problem, no? So kailangan po natin ng multi-sectoral approach. So every time po na meron tayong mga programs or mga interventions na ginagawa, tinatap po talaga natin yung mga agencies na concerned para ma-address po natin yung problema po natin sa malnutrition. So andyan si DepEd, andyan si MSWDO, andyan si Agriculture. When it comes naman po sa ating mga private sectors, nagtatap din po tayo ng mga private doctors para magbigay ng talk. Ang mga barangay po, meron din silang mga sari-sariling nutrition programs, no? So bukod po sa binababa na programs po ng LGU, ang ating barangay po ay nagkakandak din po ng kanilang mga nutrition interventions na galing lang mismo sa kanila. So how about their participation? Okay naman din po sila in terms of communication? Hindi naman po ba mahirap makipag-ugnayan po sa kanila? Hindi naman po. Good thing po sa ating mga punong barangays ay supportive naman po sila sa ating mga binababang nutrition programs. Thank you so much po. Ito naman po, bakit po mahalagang pagtuunan ng pansin ang wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan? Lalo na sa tema po na ngayong taon ay nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. Okay, so yun. Tandaan po natin, no? The health of our foods depends on the health of our planet, no? So kung pinapangalagaan po natin ang ating environment, we're also protecting our nutrition. Ang perfect nun, nung sinabi mong the health of our food depends on the health
of our planet. So isa po itong panawagan po sa lahat ng ating mga listeners at ng ating mga audiences through different platforms na alagaan po natin ang ating kalikasan, alagaan po natin ang ating planeta kasi one day we're not sure pag ito ay na-deplete na, naging obsolete na. Ano pa po ba ang kakainin natin? So, thank you for that inspiring quote, Ma'am Lorraine. So, di po natin namamalayan ng oras po. Ito na lang po, last question na lang po. Ano po ang inyong invitation o paanyaya at mensahe sa mga mamamayan ng Brooks Point upang makiisa at suportahan ang aktibidad ng Nutrition Month 2026? Ini-invite po namin kayong lahat na makisama at makilahok po sa lahat po ng mga programs or activities na gagawin po namin ngayong Nutrition Month, no? Pero sana po hindi nagtatapos ang inyong pagtulong at pagsuporta po sa aming programa. Alam naman po natin, no, that good nutrition is essential to good health and overall well-being. Thank you so much. Tama po yan, no? Na good nutrition is essential to good health and overall well-being. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview. And of course, Happy Nutrition Month sa lahat dito, especially sa mga mamamayan natin dito sa bayan ng Brooks Point. Maraming salamat po, Ma'am Lorraine, sa pagpapaunlak ng interview. Mabuhay po kayo at sana po hindi po kayo magsawa na suportahan ng programa ng Municipal Information Office. Thank you so much, Sir Jong. Happy Nutrition Month, everyone. And of course, thank you so much po. We would also like to acknowledge our Municipal Health Officer, Dr. Lovelyn R. Sotoza, our Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr., our Municipal Vice Mayor, Attorney Mary Jean D. Feliciano, and to our Sangguniang Bayan members. Muli po, Happy Nutrition Month sa ating lahat. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga Sangguniang Bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Ito Bayan. para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, pinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon.
maaari po kayong mag-login sa egov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Bukas po tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point, o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights, at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba, may mga updates na rin ang MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay opisyal lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office-LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At doon po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Darwin H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan. Tara na, tayo'y sama-sama, tuklasin ang yaman at biyaya. Number one, sa yaman ng agrikultura, pinagpalang bayan dito sa Palawan. Kulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan.
Ni lolo at lola, tinulungan ng dayuhan at nakilala. Perlas na hiyas, mapalad at natagpuan sa bayang mayaman, tawag ay Brooks Point, Palawan. Mahulay na kasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas o Brooks Point, Palawan. Brooks Point, Palawan, hamang tahanan. Brooks Point, Palawan, para ang mamamayan. Brooks Point, Palawan, ligtas na kapaligiran. Brooks Point, Palawan, Diyos sa iyo ang may laan. Brooks Point, Palawan, tahanan. Brooks Point, Palawan, pinagpala ang mamamayan. Brooks Point, Palawan, Brooks Point, Palawan. Nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan. Kulay nakasaysayan dito sa Brooks Point, Palawan. Mayaman na lupain at karagatan dito sa Brooks Point, Palawan. Mga mamamayan ay nagtutulungan, lahat nagmamahalan. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking hiyas. Payapang tahanan o aming kanlungan, pinagmamalaking kuyan o Brooks Point, Palawan. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang isang bayan. Sinariwa ang pinagmulan, balik tanaw sa kasaysayan. Pinagmasdan ang kapatagan at bukod langing kabuntukan. Sa paghanga ng dayuhan, Brooks Point naging bayan. Nagsimulang sumibol, binhi ng kasaysayan. Bithiin ay sulong, iba yung kaunlaran. Layuning may dangal sa pagtupad ng pangarap. Gabay ang kasaysayan sa hakbang ng pag-ulan. Angat Brooks Point, sa iba yung pag-ulan. Bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na lilipas. Tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Oh, oh, oh. Maka-Diyos, makabayan, makatao, makakaligtasan. Buod sa pag-ulat at higaing hinahangad, pagyamanin ang bukas sa tamang paraan. Malasakit sa bayan, tagumpay sa kaunlaran. Angat Brooks Point, sa iba yung pag-ulan. Bangon sa mga hamon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Point sa bawat araw na nalipas. Tulong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Oh, oh, oh.
pagsulong sandata ng kaunlaran. Ukitin ng pangarap sa landas na tinatahak, tulad ng isang perlas, magningning ang iyong bukas. Ang lahat Brooks Boys sa iba yung pagtunlan, bangon sa mga habon at pagbabago ng bukas. Kilos Brooks Boys sa bawat araw na lilipas, dunong at pagsisikap. Ang lahat Brooks Boys, Kilos Brooks Boys, dunong at pagsisikap sa pag-abot ng pangarap. Sa pag-abot ng pangarap. Sa bahaging timog ng Palawan, kabihani ang isang dayuhan. Sa matayog na kabundukan, itinatagpang isang bayan. Naging saksi ang kasaysayan sa pagsibol ng kaunlaran, at ikaing may sa katuparan, maging ganap ang bawat pangarap. Mabuhay Brooks Boy, telas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Boy, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Boy, inspirasyon sa pinakatasan. Mabuhay Brooks Boy, ikaw ang belas ng timog Palawan. Sa pagsulong ng ating bayan, magpapalawak sa kaalaman, kalusugan at ang kabuhayan, kultura at sining pagyayamanin. Magbabantay sa kalikasan, ang laban mo ay aming laban. Ejemplo sa bawat kabataan, para sa Diyos at sa buong bayan. Mabuhay Brooks Boy, telas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks Boy, nagpupugay sa kasaysayan. Mabuhay Brooks Boy, inspirasyon sa kinabukasan. Mabuhay Brooks Boy, ikaw ang telas ng timog Palawan. Mabuhay Brooks
Magsaya sa mga tanawin, halina't mag-enjoy in Brooks Point, Palawan. Dito yak magiging masaya, ngiti at galak ay makikita. Perlas ng timog ng Palawan, taas noong bayang ito, ipagmamalaki ko ang unlad na bayan. Maayos payapa, halina't sama-sama. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. What are you waiting for? Come and go see it's beautiful. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw ka sabay ng hangin, magsaya sa mga tanawin, halina't mag-enjoy in Brooks Point, Palawan. Dos, tres, cuatro. Come on. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. See it's beautiful. Tara na, dito sa Brooks Point, Palawan. Sumayaw ka sabay ng hangin, masaya sa mga tanawin, halina't mag-enjoy. Halina't mag-enjoy, Brooks Point, Palawan. Hey! Sa Palawan may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat na lampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Papaparaiso, 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 papaparaiso. Sa Palawan may isang bayan, makulay ang kanyang kasaysayan. Mga pagsubok niya'y lahat na lampasan, upang di masira ang kalikasan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan. Hey! Papaparaiso, 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 papaparaiso. Hey! Hey! Papaparaiso, 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 papaparaiso. Ang mga talon at dalampasigan, pinuprotektahan maging ang kabundukan, para tungo sa kinabukasan at iba yung pag-unlad ng bayan. Sa pagsisikap ng mamamayan, kaunlaran ng bayay di mapigilan. Mayaman sa kultura at kalikasan, pinagpalang bayan ng Brooks Point, Palawan.
matatagpuan. Isang bayang pinagpala, aking pinagmulan. Sa hiwa ang hangin na iyong malalanghap, handog ng kalikasan, aming iningatan. Isang